Ang next DIY ko ngayong araw ay laptop cooling pad or ventilation dito sa mga laptop ko dito sa aking workplace. Ang nagiging problema sa haba ng oras na ginagamit ang mga laptop, masyado na itong umiinit at sa pag-init nito, naapektuhan na ang kanyang performance. Kagaya nitong isang to na halos walang patayan kapag may ongoing na projects. In-expect pa si dito, mapapalitan pa ito after 20 years. Kaya ang paglagay ng blower sa ilalim nito ay tested na para magkaroon ng sapat na ventilation at hindi mag-accumulate ang init dito over time. Maraming available nito online pero since available sa atin ang mga parts, mag-DIY tayo ngayon. Unang gagawin ko, plano-plano muna tayo. Dito, kailangan ko lang i-consider ang sukat ng mga laptop na gagamitin. Ganon din ang magiging placement ng fan for ventilation. Pwedeng hand drawing ang gawin pero sa case ko, mas inclined ako sa computer aided. At ito nga, susubukan ko isa sa mga software na share sa akin ng pamangkin ko. At effective nga, unlike before na talagang nag-a-avail ako ng license sa mga ginagamit kong software. Pero sa ngayon, thanks kay Lay sa pag-share ng craft. At ito na, konting click, drag, sukat-sukat, erase-erase, at ayan na. Meron na akong model na magiging pattern sa actual design. Ito, iayos natin ang pwesto. Mamagikin natin yan. Yun, ayos. Saglit lang. Kisap mata. Ito na, tara. Assemble na natin. Pero wait, kailangan ko ng DC socket para sa power adapter. Tara, hanap-hanap muna tayo mga ka-DIY. At ito, sakto, meron. Next na kailangan ko, cooling fan naman na sasakto sa butas ng DIY cooling pad na ginawa ko. Tara, dito tayo maghanap at for sure, marami akong mapapamilian dito. So, ayan. Marami akong mga stocks nito. Malaki, medyo maliit at may mas maliliit pa. Kalimitan ginagamit sa mga projects, itong mga ganitong klaseng fan. Ito, mas prefer ko itong white since white din yung casing na ginamit ko. Kunti na lang. Problema, tornilyo. Tara, hanap tayo. Ayun, sakto. Marami pa. Charger na lang. Tara, dito tayo sa ating tambakan. At nang dahil sa wala pa tayong pambili ng bagong adapter, maghanap tayo. Sana may makitang 12 volts. Ano to? 21 volts. Ang taas naman. 5 volts. Usually, ginagamit ko ito sa mga experiment ko araw-araw. 5 volts pa rin. Ano to? Ayun, 12 volts, 2,000 milliamperes. Kompleto na. Tara. Yan. Tools naman ang kakailanganin natin dito. Screwdriver. Cutter. Wire stripper. Soldering iron. Ayan, pwede na. Sa mga ka-DIY na meron din steel wool sa kanilang soldering stand. Parang ginawa ng lababo yung kanilang soldering stand, no? Comment present. Mamimigay tayo ng steel wool sa Pasko. Unang step, kailangan lang i-fix yung DC socket. Kailangan mahigpitan ng maayos yung nut kasi sa tanggal kabit ng DC plug sa mga ganitong klase ay mabilis lumuag yung mismong tornilyo niyan. Itong pagkakadesign ko ng cooling pad na ito ay merong nakaabang na 2 butas para sa cooling fan. Ito ay base sa mga vent ng mga laptop na gagamitin ko. Pero dito sa assemble ko ngayon, isang fan lang ang ikakabit ko dito sa left side nang dahil yung laptop na gagamitan ko nito ay nasa left side ang kanyang mga ventilation window. Matapos ma-fix itong 4 na screw, connection naman nitong fan papunta sa DC socket. Kalimitan. Sa mga ganitong klase ng fan, ang positive side na wire nito ay yung may label at pagdating naman dito sa mga ganitong klase ng DC socket, ang positive naman dito ay yung mas maiksing terminal. Eto na, ganun lang kasimple. Basic lang muna tayo. Tara, testing time. Ayan o, angas. May pailaw-ilaw pa yan. Tara, deploy na natin ito. O, ayan o. Mukhang bago din. Kahit puro kahoy lang yung mga parts. So, ayan. Meron na naman tayong bagong DIY.
para sa mga katanungan ng ating mga ka-DIY, mangyaring mag-iwan ng komento sa ating comment section. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik kay AVG Solutions. Isang magandang araw po sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.